kay President Marcos, hindi po ba yung papatak sa gross negligence na nangyayari mismo sa bakuran niya na may pagnanakos na nangyayari, tapos nagagamit po yung pangalan niya? Well, you can inject words, no? But wala pa tayo doon eh. We're not yet there. Wala pa tayo doon. Anak ng tokwa, kahit na doon tayo mapunta, wala tayo doon. Nako, butatana naman ho itong si Auntie Claire ha, dito kay Prof. Malutikia. Dito sa video na to, ilinatag ho nitong si Prof. Malu ang ginagawang estratehiya ng administrasyon nitong si Marcos Jr. para ma-divert ang atensyon ng ating mga kababayan ha, sa Malacanang dito sa mga maaanomalyang flood control projects na to at doon sa mga siniwalat nitong si Zaldico na bilyong-bilyong insertion dito sa 2025 national budget. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung joint button, nandyan lang ho sa baba. Yun na nga mga kababayan, at dito rin ho pala sa video na to, papasadaan ho natin itong press con nitong si Boying Ray Mulyan na kung saan talagang kitang-kita ho natin ang pagpapractice niya sa pagprotekta dito kay Marcos Jr. dahil sa 2028 kailangan ho yan itong si Marcos Jr. Rekta na ho muna tayo dito sa naging pagbisita nitong si Marcos Jr. sa ating mga atleta. Ang problema ho dito mga kababayan, haharap ka sa mga atleta na walang bisyo. Syempre pagka-atleta ka, di ka magbibisyo, anak ng tokwa. Kung talon mo ang taas 10, pagka nagdodroga ka, nag-a-addict ka, baka 3 lang yung talon mo dyan, di ba? Kung nag-basketball ka, kaya kailangan pagka-atleta, dapat malayo kasi pinagbabawal na droga. Ngayon, ang magbibigay ng advice o ika nga ang magiging inspirasyon ng ating mga atleta, di umano addict base dito kay Senator Amy Marcos. Panuorin natin itong mga kababayan. Game! Pambihira pay beso-beso pa tong si Coca ko. Anak ng Petrong Garapata. Ay, siya yan, si Tolentino yan, kapatid ni ano yan. Anak ko, yung anak ho niya na yan ha. Bantayan niyo ho yan, ang nag-training ho dyan, si Martin Romualdez. Anak ng toko, ang kapal ng mukha, no? Yung tipong kapatid mo na mismo nagsabi na addict ka. Tapos meron ka pang hiya na harapin yung mga atleta at magbigay ng talumpati sa kanila. Ibang klase. Ibang klase. Sabagay pagka talaga ganyan, pagka bangag, no? Ayun, ginunting na ho. Ginunting na. Lagay mo sa ulo mo, Brad. Lagay mo. Pambihira, Pakinggan lang natin yung speech niya, yung mga ilang lang naman yun, ilang segundo yan. I know this place, as you can imagine, as ultra. And we used this several times for training, for all kinds of other things. But I have to say, I'm so happy to be here now and to reopen these very important facilities. We had something like this before. But I have to say, it wasn't this nice, even at that time. So, well done, Madam First Lady. Wow, talagang. Well done, Madam First Lady. And thank you. It is so important. I have always said it, and I think you may have heard me say it so many times. How important I consider sports for very, very many things. Not only the glory it brings to our country, the pride it brings to every Filipino. Look what Manny Pacquiao did for us. Look what our gold medalists, Hidlin and Kaloy, look what they did for us. For even just a few days, we were in the top of the world. And that's so important. And it also brings the country together. Because walang Pilipino na hindi kakampi sa Olympian natin o sa athlete natin na lumalaban. Yung problema dito, sabi ni Amy Marcos, addict. So kahit hindi kayo magkasundo, yun na nga, hindi ba balitang-balita si Manny Pacquiao pag lumalaban doon sa Mindanao, ceasefire. Dahil manonood muna sila ng laban ni Manny Pacquiao. And the same thing with you, Hideli, ganun din. Lahat natigil habang pinapanood ka namin. The same thing with Kaloy. The same thing with all the athletes. And even those who are not gold medalists, we're still there watching you, backing you up, screaming at the TV, and saying, sige, go, 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 go. And it brings the country together.
And beyond that, besides that also, there is no other activity that builds character better than sports. Oh. There is no Ikaw, umpisahan mo na, Brad. Umpisahan mo na sports. Ha? Para yung mga sinasabi nitong, ano yan cleansing yan, cleansing. Yung mga bulok sa sistema mo, kahit papaano, mawawala pagka, ang tawag dito, nagpapapawis ka, di ba? other activity for especially for young people. Dahil manalo matalo, it helps you become a better person. You know, hindi biro ang mag-train sa sport. I've trained, I competed in all kinds of sport. Lahat ng yata ng sport, pinakumpit sa akin ng tatay ko eh. Ibang level, Brad. Lahat daw ng sports pinakumpit sa kanya ng tatay niya. Nag-boxing siya, nag-swimming siya. Ano pa, yung tumatalon, nag-gymnastic siya. Lahat to. Anak ng Petrang Garapata. Pambihira ka, Brad. Magsisinungaling ka na lang. So I know how hard it is. You have to really make sacrifices. You have to train. You have to have discipline. You have to be able to work with your team. And like Pat was just saying, we think of, let's say, cycling as a single sport, as just an individual sport. Well, perhaps it is because there's one individual there that you see on the television. But behind that person, there are 150 people who have made sacrifices, not for that particular event, but for the last 10, 12, 15 years, para pagalingin nila yung kanilang athlete. And so there's so much that goes into it. So that the lessons that you learn when you compete in sports, you know, it's not enough that, you know, you play a little sport on the beach or something like that. But if you truly compete in sports, pag lumalaban ka talaga, talagang kailangan may disiplina ka, kailangan talagang desidido ka, kasi lahat naman sa atin, gigising sa mag-train ako today, tinatamad ako ngayon. Yan ba? Base kasi doon sa tag dito, doon sa diary ng ama mo, ikaw daw ang ang sakit sa ulo ng mga panahon na yon. Kasi napaka-easy go lucky mo. Yung tipong walang direksyon ng buhay mo. Pero in fairness, naging pangulo ka pa talaga. Kaso ang problema, addict ka daw, sabi ni Aimee. May ano ako doon I have a trick for myself. Pag tinatamad, ayoko mag-train ngayon. Mag-stretch ka lang. Yeah. Wow, mag-stretch ka lang. Kala ko mag-almusal ka lang. Kala ko, pag tinatamad siyang mag-training, ang sinasabi niya lang sa sarili niya, mag-almusal ka lang. Almusal. Naku, matindi almusal ho niya. So, kunwari mag-stretch lang ako. Pero pag pinawisan ka na, sige na. Tuloy-tuloy na. So, but these are the things that we learn when we participate in sports. And yan ho ang wag ho kayong sa mga kabataan, wag ho kayong magdodroga. Anak ng tokwa, kakapal ho mukha nyo. Kahit kayo na laman ng pahayagan, kahit na yung tipong konting kahihiyan na natitira, mawawala ho talaga yung hiya nyo. Magiging walang hiya ho kayo pagka gumamit ho kayo ng droga. Yung katiting na hiya sa sarili, mawawala ho yan. Dahil sa paggamit ng droga. Kaya naman, para sa kabataan, wag ho kayong magdodroga, please lang. that's why sports to me is so important. And that is why one of the things I asked Pato to do for us when he took on his position was to find a way to bring sports back to schools, because it's so important that young kids learn that ready, okay na tayo, na pinalakpakan na tayo ng DepEd. Ay, ganon. Bumbira, oo. Wala ka nga dyan, ano mga pinagsasabi mo. Matagal, for your information Hoy, bangag, for your information. Matagal ng advokasya netong si Senator Christopher Bongo ang sports. Kung nga, di ka man namin makitang
nagpapagulong eh. Baka iba pinapagulong mo. Papagulong ng bola, di ba? Yung nagbo-bowling. Baka iba yung pinapagulong nito. Ito, diskumpiyado na talaga ako dito sa mama na to. Senator Christopher Bongo, hindi lang ho niya sinasabi. Hindi lang niya sinasabi na lumayo kayo sa illegal na droga, mag-ano kayo, mag-sports kayo. Dito sa talumpati niya na to, hindi niya nabanggit yung illegal na droga eh. Mahirap po kasing paksayan. Hindi niya ho kayang, ika nga kahit kalabitin niyang paksa na yan, hindi pwede. Anak ng tawa, hindi ka pa nga nagpapa-hair follicle test eh. Si Senator Christopher Bongo, automatic pagka pinag-usapan ng sports, isa sa mga dahilan kung bakit kailangan yung pumasok sa larangan ng palakasan o sports, para lumayo kayo sa ipinagbabawal na droga. Pero itong mamaho na to, hindi ho niya kayang ika nga i-segue sa paksa niya pag nagtatalumpati siya, yang ano na yan niya ang tag dito, yang paggamit ng ipinagbabawal na pulburon kasabay ng sports. Kasi magkano yan eh, ika nga maglibang ka para hindi ka malulong sa ipinagbabawal na. Kaya diskumpiyado ako dito na nag-i-sports to. Kasi lahat daw ho ng sports pinalaro sa kanya ng tatay niya. Nag-bowling ho siguro siya kaso iba yung pinagulong niya. Hindi ho bola. Kita nyo naman ho naging resulta, di ba? O, dito na ho tayo kay Prof. Malutigi. Pambira talaga tong si itong si Marcos Jr. Iba na naman ho yung ano niya. Iba na naman ho yung trip niya ngayong mga panahon na to. Dito tayo kay Prof. Prof. Speaking of narrative, nabanggit din po ng pala. Kay Prof na ba tayo o dito muna tayo kay Boying? Kay Boying na ho muna tayo, mamana tayo kay Prof. Sa intelligence po ninyo, nasaan na po siya? Paano na po yung magiging proseso po ng kanselasyon natin ng kanyang pasaporte? Hindi ko siya hinahanap pa eh. Kasi may mga balita nung panahon ng rally na umaaligid lang daw sa malapit lang sa Pilipinas. Pero I doubt it. I think it's parang saywar yan. Kaya natatawa-tawa na lang ako nung sinusubukan na. Di ka ba kinakabahan nung sinasabi na umaali-aligid lang si Saldico dito sa Pilipinas? Anak ng tao pag nagkataon, pagka nailatag nitong si Saldico, yung mga ebidensya niya laban dito kay Marcos Jr., mayayari ang amo mo na yan. Mga 100 Boeing Remulla para maabsuelto yung si Marcos Jr. Pagka nailatag na nitong si Saldico yung kanyang mga ebidensya talaga dito sa mga maanumalyang flood control project na yan. Ang mga kababayan hindi ho absuelto yung si Saldico. Kaya ano ho siya? Isa ho siya sa mga kumita dito sa eskema na to na ginagawa para nakawan ng ating mga kababayan. Hindi ho siya absuelto dito. Pero kung siya ho ang magiging kasangkapan ng tadhana para mapakulong itong mga walang yung magnanakaw na to, malugod ho nating tatanggapin ang kanyang mga testimonya. Meron nagpapatanong sa amin, napauwi na raw, pauwi. Sabi ko, di umuwi na siya. Mas gusto ko yun, di ba? Kaya lang, hindi umuwi. We can find out kung talagang andyan na. Hindi pong ang datingan ho ng ating pamahalaan, sindikato no? Ibang klase ho, talagang sila na inaakusa, silang gumawa ng kabalbalan sa pagpirma ni Marcos Jr. sa 2025 budget. Ngayon sila mag-iimbestiga kung bakit merong kalokohan. Tapos itong in-appoint niya sa ombudsman na dapat sana pinagtatanggol ng sambayanan, ang pinoprotektahan yung pumirma sa budget. Yan ho ang kalagayan ng ating bansa ngayong mga panahon na to. Napakasalimuot ho ng estado ng ating bansa dito sa mga namumuno na to. Pero wala, ano magagawa natin? Hintayin ho natin ng 2028 at paghalal ho tayo ng tamang tao. At yung tao na yan, walang iba kundi itong si Vice President Sara Duterte. Kung may warrant na yan, then we start moving to find out where he is. At sabi ko nga, wala na ngayong pagtataguan ng tao kasi nagbago na ang mundo dahil sa social media. Kahit saan ka magtago ngayon, ang tao involved na sa social media, pag kinuyog mo sa social media yung tao in this place where he is, alam na report na kung nasaan siya, ang crowdsourcing na yan. They will tell the police. Kasi papa-interpol natin yan. Sir, sinasabi na pauwi na raw siya? May ganun? Meron naging rumor. Pero ako kasi hindi ako naniniwala talaga dahil kulang sa tapang yung tao Kulang sa tapang. Sir, your Ang matapang lang ngayong mga panahon na to, yung mga individual na merong hawak na pwesto sa pamahalaan.
Meron sigurong matapang dito, yung walang, ika nga, walang hawak na pwesto sa pamahalaan, yung matapang na yun na tinutukoy natin, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinayuan niya siya ang pinakaunang nagbulgar dito sa kalokohan na nangyayari sa administrasyon ni Marcos Jr. Kung maalala niyo doon sa live nitong si Mayor Baste Duterte, hanapin niyo January, nitong taon na to, nagsalita doon si dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang ilinahad lahat ng kabuktutan na nangyayari dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Isa yun sa mga dahilan kung bakit siya kinidnap nitong mga walang yang opisyal na to ni Marcos Jr. Reaction lang po sana dun sa sinabi po ng Tapang tingnan natin pagka wala na kayo sa pwesto, di ba? At iisa-isahin natin yung mga kabuktutan na pinagagawa nyo. Tapang pala sige. abogado ni Congressman Zaldico na pre-judge na raw kasi naman. Hindi kami korte rito. We're not judges here, we're prosecutors. We are supposed to prosecute people who commit infractions of the law. So he can eat his words because we will not change our stance that he should be prosecuted for the crimes alleged in the information filed before Sandigan Bayan. Sir, what about the names po na binanggit niya dun sa kanyang videos? Iniimbestigahan na ang mga ito? Nagbulat ba kayo dun sa... Ano yan alam mo yan, pagka na-set off ang alarm bell, we start looking at the people already. Kasi kahit sino pa yan, pagka may allegation, titingnan na natin yung possibility. Kasi nga, we can investigate motu proprio. Ang nagkakaiba lang yan, pag PI na, kailangan may sworn statement na. Kasi rights are involved already. But based on the powers of the Ombudsman, we can investigate anybody motu proprio. Kailangan pa rin, sir, talaga yung sworn statement. Siyempre, pag PI na, pag nag-preliminary investigation, yun dapat just sworn statements na. Kasi you have to swear by the truth of all your statements. Sir, mention po ni Zaldico yung isang Yusek Adrian Bersamin. Siya po ay nasa radar niyo na ba noon pa? Dati pa yan, nasa radar ko yan. Kasi, noong una na, marami na nababalita na activities yan. At alam mo naman dito sa atin, maraming marites sa Pilipinas. Yan. Nakakarating yung mga... Yan ang tinutukoy na kiskisan ng mga Remulla at mga Bersamin. Dati pa daw yan, matagal nang nababalitaan yan. Bakit hindi mo pinagilan? Bakit hindi mo sinumbong kay Marcos Jr. sa amo mo? Kanya-kanya kasi kayo ng galaw sa administrasyon hindi pong nagpapagalingan no? mga balita sa atin. Pero may naranasan kami sa DOJ na tila ang siya ang nakialam sa appointment process. At yan, I took it against many people who were responsible for that. Kasi nga, ang prosecutors natin, pinipili natin based on our confidence. And some people were not appointed accordingly, or were appointed without even consulting us on that matter. And pang tingin namin, he had something to do with it. Sir, meron pa po bang iimbestigahan pa dun sa mga pangalan pong binigay? Tuloy-tuloy yan. The NBI is at it already. Pati NBI, tinap na natin yan. Actually, all the law enforcement units know that they will have to report to us anything they know about the people who will be charged or who are being accused of crimes. Yun nga, we are sourcing information that we can use dito. Diba? Sir, si Ma'am Pangandaman, si Secretary Amena, possible po ba talaga na... Mag-ano muna kami, mag-forensic accounting muna kami sa books ng DBM. Kasi the books of the DBM are there. We will just send people to look over the books to find out the veracity of the information and to see the process. Kasi nga yan, when you attribute responsibility to somebody, you have to know the process first. At kung kinakailangan bang pumirma o hindi pumirma, pumipirma ba ang tao to sign off on something or utos lang yan para mangyari. So, aanin namin yung budgetary process at yung process ng DBM to know kung meron siyang nagawang kasalanan o kaya meron siyang responsibility sa mga nangyari. Sir, may conspiracy. You mentioned something. Yes. Ano yun, sir? Can you... Hindi kasi yung dalawang undersecretary na yan, we're working, tatlo na actually, together with Bernardo. But Bersamin, Ulaybar, and Bernardo, we're working together
in practically laundering money. In the narration of Bernardo, that's money laundering already. That's already a major offense that's being committed. Kasi nga, nakasakay na sa armored van yung pera sa kanyang narration, di ba? At inililipat sa kabilang armored van, o nagpapalit sila ng armored van, they drive off with the van with the money. Iniiwan naman yung isa naman para punuin ulit ng pera. Nakakapangilabot yung ganitong mga kwento. Pero there must be veracity in it. No? Baka may katotohanan yan. At I think it's believable. Pero siyempre, we will also look at the other evidence available. Sir, conspiracy to commit plunder, yun yung parang sinabi. Oo. Plunder yan eh. Kasi, ano yan eh, nagkasundo kayo na kunin tong perang to na hindi naman sa kanila eh. They don't have a right to that money. Diba? It's a money meant for public works, meant to be paid to contractors for work done. What are they doing with the money? Diba? Anong kinalaman nila sa pera yun? Ba't hawak nila? Sir, so nga po yun sa paggamit sa pangalan po ng Pangulo. Exactly, no? Naku, At yan pa. Yun ako. hindi lang ito first time kasi nangyari yan. Meron pa Oo. ibang mga pagkakataon Oh, that this young undersecretary oh. was using the name of the president. Naku, matindi yan. Matindi ho yan. Ginagamit daw ho nung isang undersecretary ang pangalan nitong si Marcos Jr. Ganon na ho ka-inutil. Itong si Marcos Jr. Ganon na ho siya ka-stupid. Ika nga. Itong si, pangalan nito, nitong si Winnie Monsod, para hindi niya malaman na meron nang gumagamit sa kanyang pangalan. Palakpakan. Anak ng toka. Yung pag-link pa lang dito kay Marcos Jr. dito sa issue na to, ang ating ombudsman, meron na daw nalalaman noon pa man na ginagamit na ang pangalan ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga maanumalyang transaksyon. Bakit di mo inuli noon? DOJ ka. Pambihira, oo. Di ba, bawal ho yun. Gagamitin mo pangalan ng Pangulo, pangalan ng asawa ng Pangulo. Di ba, kahit nga presidente, kahit nga senador, bawal mo gamitin pangalan yan eh. Kung mangsusulisit ka o kung ano pa man, di ba? Huwag mo ka. Di mo pwede yun. At ito, undersecretary, ang pangalan na ginagamit niya, presidente. Kung noon pa man, DOJ ka, wala kang ginawa, ano tawag sa'yo? There have been other incidents. Bihira, oo. Kaya hindi ako nagulat eh. Nung nakita ko yan, sabi ko, ito na yun. Kasi, Ito na yun. Pagkakataon ko na yan. for me, it's very believable. Yeah. Sa naging karanasan ko dahil Kailangan maging believable eh. Kasi pagka hindi nila ginamit ang pangalan ni Marcos Jr., si Marcos Jr. ang malilintikan dito. Kaya kailangan maging believable na ginagamit lang nila ang pangalan ni Marcos Jr. Yun ho yun. dati, sa DOJ pa, very believable yung nangyari. Tapos sir, sorry to be very clear, at this stage, kahit po wala pa yung sworn statement ni Zaldico, you're looking into the names na he mentioned? Yes. I think that we have to look at those names. Pero, he has to come home and swear by the contents of his affidavit. Di ba? Kasi, he's also being accused of a crime. Pwede mo ba yung response mo dyan, hito tactic lang, palalabuin mo lang ang tubig, hindi ka na mahuhuli. Hindi po gano'n yan. Hindi po ito pala isdaan. Ito po ay tunay na buhay na dapat patunayan mo yung sinasabi mo. Sir, so even the president, you're looking... But we have to look if it's possible na nangyari yun. It's something that we have to look at. Pero yung binanggit, Kasi logical flow lahat yun eh. It has to be believable in the first place. Diba? pero yung binanggit niya po, sir, na parang illogical. So yung issue nitong si Zaldico na tinawagan siya, nitong si Pangandaman at kinumpirma niya dito kay Adrian Bersamin na talagang nagpapa-insert itong Pangulo na bangag. Dalawang nagkumpirma, hindi siya basta-basta kumilos. At sinabi niya ito sa Speaker of the House. Ngayon, itong si Pangandaman at itong si Bersamin, kinumpirma na talagang nagpapa-insert ng 100 milyon. Ngayon, ang issue dito, ang magiging excuse nitong si Marcos Jr., ginamit lang ang kanyang pangalan. Palakpakan, natokwa. Ibig sabihin, in cahoots ho itong si Pangandaman at saka itong si Adrian Bersamin. Ika nga magkakasabwat ho sila. Dito sa conspiracy na to. Conspiracy yan eh. O hindi ho conspiracy. Sa krimen na to, nangyari na eh. Di ba?
Oh, sinong mastermind? Sila lang dalawa gagamitin nila pangalan ng Pangulo. Napaka-imposible ho nun, Ombudsman Boying. Should that be insertion? Oh, it's illogical because, it's a president's budget. They prepared it prior to giving it to Congress. Why would you now do something like that? Sir, dun po kay President Marcos, hindi po ba yung papatak sa gross negligence na nangyayari mismo sa bakuran niya na may pagnanakos na nangyayari, tapos nagagamit po yung pangalan niya? Well, you can inject words, no? But wala pa tayo doon eh. We're not yet there. Wala pa tayo doon. Anak ng tokwa, kahit na doon tayo mapunta, wala tayo doon. Si Marcos Jr. lang, ika nga ang kaisa-isang santo ng Pilipinas. Hindi niya magagawang mag-insert ng 100 milyon kahit na napabalita. Nitong si Senator Amy Marcos, sinasabihan niya na adik ang kanyang kapatid, meron ho silang kasaysayan na magnanakaw ang pamilya na yan. Napaka-imposibleng gawin ho ni Marcos Jr. na magpa-insert ng 100 bilyon sa 2025 budget. Di ba, Speaker Boying? Kasi ang nangyari dito, this is a country with so many problems. And the president's problem is not just on the budget, but so many other things happening in the country. Yun lang ang masasabi ko dyan. It's not the only thing in his mind. There are other things in the mind of the president. Yeah. Sir, are we also looking into ES Bersamin naman? Kasi recently... Possible din. Kasi may relationship siya rito eh. And it was his ward eh. Bago yan naging PLO, USEC yan sa OP eh. USEC yan sa OP before he became PLO, Legislative Liaison Officer. He was an undersecretary in the office of ES Bersamin. So iniimbestigahan na rin po natin si ES Bersamin. Well, for that purpose alone, kung may statement attributing some action on his yung girian ng mga Remulla at mga Bersamin, hindi ho lumutang yan sa napakahabang panahon ha. Lumabas lang ho yung issue na yan noong nagsalita itong si Saldico. Kaya hindi ho pwedeng sabihin ng administrasyon na hindi ho sila nayayanig doon sa testimonya na yon o walang dating, walang kargada. Bakit napakaraming nag-resign sa kanyang gabinete kung gayon palang walang kwenta yung mga testimonya na yon nitong si Saldico? Meron ho talagang problema. Hindi ho ika nga magkakatugma ang mga statement nitong mga walang yang tauhan na to nitong si Marcos Jr. part, then we have to give due credence to that in terms of investigating. Sir, Ganun yan, kahit sino pa eh. negligence din sir on his part kasi tapo niya yun. Any. Negligence, it can be negligence, it can be something else. Sir, dun sa kay, bill ka po kay Zaldico po, no? When we say we have strong evidence against him, if we were able to see a link po ba na as appropriations chair, talagang nag-insert siya ng budget for his corporation? Ako, nakita ko mismo yun eh. Ginawa niya sa amin yan sa DOJ eh. Hindi lang sa DOJ yan, marami yan. Di ba sinabi rin ni Secretary Chu Laurel na ginawa niya rin niya sa DA? Mas grabe sa Public Works. Ang tanong, itong batang Yusek na to, ginawa niya yun dito, ginawa niya yan dito, kung ginawa pala sa inyo, ba't di ka pumalag? Anak ng toka, nakapagpalipad ka nga ng isang dating presidente paputang daig Netherlands, isang Yusek lang, hindi mo kaya? Bakit hindi mo pinalagan nung ginawa pala yan sa DOJ nung panahon mo, nung DOJ secretary ka pa? Ng petong dalawa. Sa video ni Saldi ko sinabi Labo. niya na natatakot siyang bumalik ng bansa. Kalokohan yun. He can buy the best security needed. And we can give him protection. Hindi. Nakakatakot. Anak ng toko, pinsan ng presidente magbabanta sa'yo na ipapatira ka kung sakaling umuwi ka ng Pilipinas. Dalawa ang kahahantungan mo. Ipapadispatcha ka gamit ng mga bayaran o pagka nakulong ka, doon ka titirahin sa loob. Anong kalokohan yun? Kailan pa ba naman nagloko tong administrasyon na to? Sabi pa ba gusto namin may mangyari kahit kanino? Ayaw namin mangyari yan. I think that this if you have Yang mukha ko na yan ni Boying Remulla, kahit ano man hong lumabas na salita dyan sa bunganga ng mama na yan, wala ho tayong pwedeng paniwalaan. Sa totoo lang, kabaliktaran ho. Burak ho ang lumalabas sa bunganga ng mama na yan. Pagka sinabi niyang puprotektahan ka niya, mag-ingat ka. Dahil baka ikaw na susunod niya. Na ipadala sa dahig. Hindi. Kung wala ka namang di ba? Hindi ka naman kasing impluensya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Senator Bato de la Rosa. Di ka naman pakikialaman yan. Pero kung ikaw merong nalalaman sa napakalaking kabuktutan na nangyayari dito sa bansa na to, sigurado may kalalagyan ka nga.
Ito ang sasabi ko kay Zaldico, kung meron ka pang nalalaman, ilabas mo na lahat ng ebidensya mo. Yung mga paper trail, yung mga resibo, kung ano man ang hawak mo, ilabas mo na. Para matapos na, isahan na lang ika nga. Kasi yang mga yan, yang mga sinamahan mo, mga adik yan. Yung mga individual na kinaibigan mo, Zaldico, mga adik yung mga yan, mga adik sa pera. Nakanan to ko, di ba? Kung ako sa'yo, yarin lamang na mantakin mo talagang linaglag ka na nila. Ano pa bang gagawin mo ngayon, Zaldico? Ilabas mo na kung ano yung mga nalalaman mo. Kasi hindi na to hindi na korte yung dito, ika nga yung korte, saka na yan. Yung ika nga yung publiko ang kailangan na kumbinsihin talaga dito na meron talagang problema sa administrasyon na to. Ngayon, kung hindi ko lalabas yan, mauunang mawawala si Zaldico kaysa lumabas yung mga hawak-hawak niyang ebidensya. Sayang naman. Kaya kaysa masayang yan, Zaldico, ilabas mo na lahat. Kung ako sa'yo, isang buong video na kung saan nakadetalye, meron kang PowerPoint, hawak mo yung GAB, hawak mo yung GAA, yung mga vinito, isa-isain mo, ilatag mo lahat, ipaliwanag mo sa sambayan ng Pilipino na lahat ng kabuktutan na sinasabi ng administrasyon na to, pawang kasinungalingan at ikaw ang nagsasabi ng katotohanan. Kasi babalik ta rin ka lang nito. Di ba? Mainstream media sa kanila, tingnan mo kahit na anong pagsasalita na ginawa mo, nakuha pa rin nila na ika nga maiba usapan. Merong mga nag-resign na Yusek, merong nag-resign na ganito. Tapos ngayon medyo bumabaling na ho tayo kay Senator Bato de la Rosa, biglang merong Alice Go na naman na issue. Tatabunan lang nila yan. Ilabas mo ng isang bagsakan at talagang yung tipong wala ng choice itong mga media na to. Kung hindi talakayin yung mga sinabi. Bukas, biyernes, hintayin ho natin kung ano sasabihin itong si Zaldico. Meron ho tayong nararamdaman, ika nga parang eto na to. Dito niya na ho lalabas lahat ng ebidensya. Yung tipong kahit na umuwi na siya, wala na hong ika nga wala nang kwenta. Umuwi ka, hindi ka umuwi. Ayan ang General Appropriation Bill, General Appropriation Act. Nandyan yung mga pina-insert na mga programa, yung conversation niya nitong si Amena Pangandaman, nitong si Adrian Bersamin, nito. Ilabas mo na lahat yan para ika nga isang bagsakan na lang. Ngayon kung umabot man to sa Pangulo, hindi man to umabot sa Pangulo, based sa ating pagkakaintindi sa mga sinasabi nitong si Boying Remulla na matagal na daw ginagawa yan ng mga undersecretary dyan sa Malacanang na yung tipong ginagamit nila pangalan ng Pangulo, kailangan din kung nating imbestigahan itong Pangulo na to. Naknanto ko, pagka merong nangyayaring kalokohan sa administrasyon mo, magsisibak tayo ng undersecretary, ganun ho ba gusto nyo mangyari dito sa bansa na to? Napakalaking kabalbalan mo ng mga To kababayan. give credit to the President, he has not espoused any form of violence whatsoever. He has espoused human rights. At least andyan tayo sa DOJ, yan ang ating karanasan. Kaya hindi natin gawa. Human rights daw. Sinabi sa batas, sinabi na sa ICC, doon na sa kanilang dalhin sa Competent Judicial Authority. Sinunod yung ba yung batas? Sinunod yung ba yung due process? Wala kayong sinunod doon. Pinakauna, dalhin sa Competent Judicial Authority. Hindi na lang nyo ba? Para sabihin itong mama na to na ang itong si Marcos Jr., due process, tsaka human rights ang pinapairal sa bansa na to. Yung mga nalubugan dyan sa Cebu, yung mga nagkandamatayan dahil sa leptospirosis, yung mga walang pambayad sa ospital ngayong mga panahon na to dahil ninakaw ang pera ninakaw ng administrasyon ng pondo. Yung mga individual na yun, walang human rights? Anak ng toko, huwag nyo kami paandaran ng human rights nyo. Dahil ngayong mga panahon na to, baka doon sa isang bagyo pa lang, yung mga nagkandamatayan, kulang pa kung ilalaban lang natin dun sa mga durugista at mga tulak na namatay nung panahon ni Tatay Digong. Dito mga kababayan, hindi ho mga tulak at mga adik yung mga namamatay. Kasi panahon ni Tatay Digong, pagka naglaban ka, talagang may kalalagyan ka. Di ba? Normal yun. Lumaban ka sa otoridad eh. Pagka ina-aresto ka, ibigay mo kamay mo, magpa-aresto ka. Ganun lang kasimple yun. Di ba? Yung mga salot sa lipunan. Real talk, salot sa lipunan yung mga yun. Ano bang ambag nila sa lipunan maliban doon sa pagsasyabu nila at saka pagbibenta nila ng droga? Wala ho, perwisyo, hold up, mga heinous crime ginagawa ho nila. Kasuklam-suklam, di ka tanggap-tanggap talaga. Pero yung namamatay ho dito sa administrasyon to, yung mga ordinaryong tao.
mga lumalaban ng parehas. 'Di ba? Mga nababagyo ho, yun yung mga matitinong Pilipino. Sila ho namamatay ngayong mga panahon na to dahil sa kapabayaan ng administrasyon nitong si Marcos Jr. gawain niya. Nakalungkot. Kung meron siya ibang kinatatakutan, sabihin niya. Pero tutulungan namin siya. We will not... Sinabi na niya kinatatakutan niya yung brad mo. Kinatatakutan niya daw yung brad mo, si Martin Romualdez kasi pinagbantaan siya. Ngayon kung mamamatay man itong si Zaldico, hindi naman sisisihin niya si yan si Martin Romualdez, absuelto din na naman siya. Kahit na sinabi na niya ang nagbabanta sa buhay ko si Martin Romualdez, kahit na mamatay siya, hindi pa rin si Martin Romualdez ang persons of interest. Yung mga ordinaryong Pilipino na galit doon sa mga ginawa niya. Di ba ganun ang magiging script niyan? Anak mong toka. We do not want anybody to be gone. Siyempre sa amin, ibibintang yan kung may nangyari. Di ba? Kanina pa ibibintang yan. Sir, At least when I was in the DOJ, di ba? I was part of the executive. Pero just the same, as ombudsman, lalo na. I need witnesses alive. Di ba? Paano security, sir? Pagbaba pa lang din ang airport? Oh, we can make sure that the arrangements are done properly na hindi siya ma-expose sa peril. We can do it. We can go to the tube and pick him up and bring him to through a route that with a waiting vehicle where somebody he trusts is there. And we can put it all on video, everything happening. We can have body-worn cameras the whole time. Sir, Yusek Bernardo, ano na po ba sir yung estado niya given yung ang dami na po niyang sinasabi? Well, the inclination of the DOJ, nandito kahapon ang DOJ prosecutors, kahapon mo yan? Ito. Nandito kahapon ang DOJ prosecutors. Ang inclination nila is to give him state witness status for the cases currently he is testifying on. Pero ang understanding, pag meron ibang kaso i-file sa kanya na hindi kasama sa kanya pinagtestiguhan, pwede pa rin siya kasuhan. Kasi nga, only yung saklaw lang ng kasong kanyang pinagtestiguhan na involved din siya. Kaya nga state witness, he's one of the persons who committed the crime. Meron siya admission doon. So dapat talaga sabihin niya lahat, sir? Dapat sabihin niya lahat. Kasi nga, may MOA yan, may memorandum of agreement yan. Pag hindi siya sumunod sa usapan, kasilado yan. Liable pa rin siya sa crime. Sir, can we confirm nagbalik na, magbabalik? Magkano yung pera, sir? From what you know, Meron mga offers, but we're looking at it pa. Kasi we're searching other information about the hidden wealth. And if you have information about the hidden wealth of these people, do tell us, because we'll make sure it's returned. Pero sa on the part of Yusek Bernardo, meron na po ba siyang limit? May mga ino-offer na raw siya, pero hindi kasi ako privy sa negotiations nila eh. Pero I was made to understand that he was offering to return so much based on properties he wanted to liquidate. Yun din, tingnan natin. Sir, to clarify lang po dun sa conspiracy to commit blunder, kasama po dito si dating Budget Secretary. Actually, plunder yan. Done through conspiracy, di ba? Conspiracy to commit plunder, actually, plunder na yan eh. Di ba? Pero yung investigation mo is the conspiracy, how it happened that they committed plunder. Para lang maging malinaw yung usapan. Ano yun? Kasama ba sino? Si dating Budget Secretary. Kung saan dadalhin ang ebidensya, isasama natin ang kasama. sir, what about the senators and congressmen? Kasi nga, ito may una na po tayo naiakyat sa Sandigan. Ang tanong naman ng iba, bakit hindi kasama si ganitong senador? Hindi pwede sabay-sabayan. Isa-isa lang yan. Alam mo yan, hindi mo pwedeng sinusubo yung kanin at ulam at lahat nang hindi mo ginuya. Di ba? Mabibilaukan ka dyan. Dapat siya isa-isa. Isa-isa, ayusin natin isa-isa. Para naman isa-isa. ma-digest natin at mahihiyain natin na maayos sa Isa-isa. korte. Yeah. Hindi pwedeng sabihin mo sa akin, ba't hindi kasama kagad to? Hintayin nga, they will have their turn. Lahat ng gusto nyo mademanda, they will have their turn pag merong ebidensya. Pwera lang si Marcos Jr. palakpakan. Ayun na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH13. Mag-ingat po kayo lahat. Mali lahat ng Pilipinas. Lahat madidemanda. Basta may ebidensya. Pwera lang si Marcos Jr.